Pinaigting ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga hakbang ng pamahalaan upang mapabuti ang infrastruktura, palakasin ang kaligtasan sa mga paaralan at tugunan ang mga issue sa kalsada. Kasunod nito, tuloy-tuloy ang pagpapatupad ng mga proyekto at agarang aksyon ng mga ahensya sa iba't ibang bahagi ng bansa. Yan ang sentro ng balita ni Floyd Brents. Sinimulan ng Department of Public Works and Highways ang Phase 2 ng EDSA Rehabilitation Project sa northbound ng Ortigas Bus Lane sa Mandaluyong City. Bahagi ito ng utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pabilisin ang pagsasaayos ng EDSA para maging maayos at mas ligtas ang biyahe ng mga commuter at motorista, kasama sa mga gagawin ng pagpapalawak ng mga sidewalks bilang bahagi ng layuning mapabuti ang daloy ng transportasyon sa pangunahing kalsada ng Metro Manila. Ipinagutos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang agarang pagpapalit sa mga condemned school buildings ng Liwan West Elementary School sa Rizal, Kalinga na ginagamit pa rin ng mga estudyante. Nadiskubre sa inspeksyon ang mga silid-aralan na may bitak sa sahig, sira-sirang kisame at makeshift na mga comfort room. Ayon sa DPWH, layunin ng mga proyekto na mabigyan ang mga mag-aaral ng mas ligtas, maayos at disenteng pasilidad para sa kanilang pag-aaral. Isang SUV ang nahulog naman sa isang creek sa kanto ng G. Araneta Del Monte Avenue sa Quezon City, kung saan pinaghinalaang nakainom ang driver. Agad namang rumesponde ang mga tauhan ng ambulansya, MMDA, PNP at BFP at nailigtas ang driver sa insidente. Ginamit ng mga otoridad ang pangyayari bilang paalala na may higpit na ipinagbabawal ang pagmamaneho ng nakainom dahil nagdudulot ito ng panganib sa buhay ng motorista at ng iba pang gumagamit ng kalsada. Floyd Brents para sa Bayan.